Ngayon, meron siya binasa. Siguro dito siya naligaw eh. Sabi niya, pinagkababaw-babaw daw ni Cardinal Santos yung pagkakasali. Tingnan niyo, mapagsalita siya ng kapangasan. Hindi nagsalin si Cardinal Sin. Hindi nagsalin ng Biblia si Cardinal Sin. Siya lang ay pumirma sa Biblia. Magandang balita. Naglagay siya ng imprimatur sa Biblia. Pero hindi siya nagsalin ng magandang balita Biblia. Ang magandang balita Biblia po, sa inyong kaalaman, ay isinalin ng magkakatuwang na mga scholar, katoliko at protestante. Yan ang nagsalin ng magandang balita Biblia. Hindi si Cardinal Sin. Yung sinasabi ko nga po sa sabi ni Cardinal Sin, ang sabi niya po sa pagkasali ng unang Timoteo 3:16, kahit kasi pinamasyado niyang pinababaw ni Cardinal Sin yung mabuting balita. Yung sinasabi ko nga po sa sabi ni Cardinal Sin, ang sabi niya po sa pagkasali ng unang Timoteo 3:16, kahit kasi pinamasyado niyang pinababaw ni Cardinal Sin yung mabuting balita. Ang balita Biblia. Ang magandang balita Biblia po, sa inyong kaalaman, ay isinalin ng magkakatuwang na mga scholar, katoliko at protestante. Yan ang nagsalin ng magandang balita Biblia. Hindi si Cardinal Sin. O ngayon, ang binabatayan niya, yung 3:15. Eto po, gusto kong basahin ito para maintindihan niyo. Yun daw Diyos mismo, nagkatawang tao eh. Sabi nito, and without controversy, great is the mystery of godliness. God was manifest in the flesh, justified in the spirit, seen of angels, preached unto the Gentiles, believed on in the world, received up into glory. Tapos na po. Wala tayong magagawa. Ayun po, at napakinggan natin ang pagpapayag ni Brother Eli Soriano. At dumako naman po tayo sa 10 minutong cross-examination. Can I have a right to be stand? Okay. Magandang gabi po ulit sa inyo. Ang una ko pong katanungan kay Mr. Soriano, yung sinasabi niya, saan mo mamabasa ng Diyos ay may puwit. Baka sakali sumama na ako. Ang Diyos ay- Baka lang baka sakali. Baka may mabasa siya, kasama. Ganon. Baka sakali. Kung may mababasa, baka sakali. Para maging tunay kang guro ng Biblia, patunayan mo ngayon yung sinasabi mo ang Diyos may puwit. At sinabi ng Diyos, lalaki natin ang tao sa ating larawan, ayon sa ating wangis. At nilalang ng Diyos ang tao, ayon sa kanyang sariling larawan. Ayon sa larawan ng Diyos, nilalang niya. Nilalang niya sila na lalaki at babae. Oh, kung ikaw naniniwalang nilalang ka sa larawan ng Diyos, kung may puwit ka, tatanggapin mong may puwit ang Diyos. No. Nakatawa ko. Okay, stop na kayo kasi 10 minutes lang ako. Okay, konting Stop kayo, 10 minutes katahimikan lang naman ako. po. Walang Yan. ganyan kasi ako nagtatanong kung pwede kayo matuwa pagkatapos. Okay, Papahiya man ako. tatanong hindi po uli mapahiya. ang ating kapatid. Alam mo, Mr. Soriano, kung sinasabong meron siyang puwet, ang tanong ko sa'yo, saan mo mabasa yung word na puwet? Wala ka naman naisagot eh. Kayo naman tawa kayo ng tawa, ang tatangan ninyo. Ano ba alam kayo? mo. Kumayosip kayo. Ito, kapatid. Soriano. Ganito, kapatid. Ito ang sagot ko. Ikaw pala ang hinahanap mo yung letra. Eh, ganun ka rin naman kasi. Ganun ka rin. Ganun ka rin. Huwag mo sagutin kong mo na. sabayan para magkaintindihan Oh, sige. tayo. Okay, magbigayan po tayo. It's my turn. Ang hinahanap mo pala, letra. Ito Alam lang. mo, may mga salitang Tagalog, wala sa Bibliang ito. Kagaya nung Yan, salumpuwit. wala. Ang nakalagay dito, luklukan. Ha? Pero sa Tagalog, salumpuwit. Ay, ba't mo ko pababasahin ng puwit? Hindi ginagamit ng translator yon. Pero, kung may utak ka, maiintindihan mo. Hey, stop. 10 minutes lang eh. 10 minutes lang. Huwag sumobra naman kasi pag sumosobra, hingin ninyo, hindi ako makapasok. Sana pagbigyan nyo naman ako makapagsalita dahil 10 minutes lang yon. Okay, Ito okay. po. Next question. Game po, bigyan po natin ng ano. Ito po sa Ebanghelyo ni Juan sa 1:18. Kung sinasabi mong nilikha ka sa larawan ng Diyos, ako nakikita. Ibig sabihin, we the same. The same tayo. Na kasi nilikha ako sa kapamamagitan mo at sa itsura mo. Dapat nakikita ka rin. Sinasabi ng 1:18, walang nakakita kailanman sa Diyos. Paano mo sasabihin, nakapareho ko sa paglikha? In the creation, we the same. No. Because no man had seen God anytime. Ano ang tanong mo, kapatid? Hindi, ito yung tanong ko nga. Hindi, Sinasabi mo, nagpapaliwanag ka kasi eh. Okay. Dapat tanungin mo ko. okay, ito yung tanong ko nga Mamaya sa'yo. ka na magpaliwanag, Hindi na naman meron nasagot ka- yung tanong ko eh. Meron kang chance magpaliwanag, mamaya. Bigyan natin Oo. yung katanungan mo. Sige, Hayaan sige. natin si Brother Soriano magpaliwanag. Hindi niya nga nasagot yung tanong ko. Pinahiya ko lang yung sinasabi niya na tayo nilikha sa pamamagitan ng kanyang larawan, kaya ko pinaliwanag yon.
No, kasi wala ka lang karapatang Okay. magpaliwanag pangalawang ngayon. tanong, sige. Dapat Di ba, magtanong Tito ka. Ang sagot ko, wala kang pakialam doon. Sagot ko yun eh. Okay ka Binasa pa. ko nga yung sagot ko eh. Gusto mo magtanong ka. Ayan, Brad, yan Sa ang magmalinaw. mababasa na ang tatlong yon ay may persona, yung ama may persona, yung word na persona ha. 5 minuto Sa na lang po. mababasa na yung word yung tatlong yun may tag-iisang persona. Sa mo rin mababasa yan, na may tag-iisang persona Saan yan. mo mababasa na? Oo, sa buong Biblia. Na? Na tatlo sila ay may tag-iisang persona, magkakahiwalay pa yung word na yun ha. Oo, Yung magkakahiwalay, oo, tatlo sila, yung word na binasa ko magkakahiwalay. na eh. Babasahin ko ulit. Word na Kung magkakahiwalay. hinahanap mo kung saan ko mababasa. Ito. Okay, Oo, sagutin gusto muna ko. po natin si Brother Soriano. Basahin natin. Ang tanong niya kung saan mababasa, babasahin natin. At nang mabautismuhan si Jesus, pagdakay, umahon sa tubig. Nasaan si Jesus? Hindi na kahit hindi ng tanong. Teka muna. Eh, hindi Sumasagot eh. ako sa tanong mo eh. Sumasagot ako sa tanong mo. Huwag ka naman bastos, iho. Oh. Brad, dapat pinapatapos mo muna ang Bakit yun? kasagutan niya eh. Let me Tapos answer. magtatanong ka uli. You are questioning me, I have to answer you. Tama po yun. For the sake of fairness and justice. O sabi mo, saan ko mababasa? Ang hinihingi mo sa akin, babasahin. Hindi, natural babasahin ko. Oo. Kahit na nga haba-haba niyan, dapat basahin ko dahil yun ang hiling mo sa akin eh. Hindi mo naman sinabing, ikwento mo na lang sa amin. Sana ganun. Sabi mo, basahin. Eto, nung mabautismohan si Jesus, pagdaka umahon sa tubig. Asan na si Jesus? Nakaahon na sa tubig. Tapos, ano nangyari? At narito, nangabuksan sa kanya ang mga langit. At nakita niya ang Espiritu ng Diyos. Nakita niya. Kung siya rin yun, makikita niya. Nakatingala nga siya sa langit, nakita niya, nung mabuksan yung langit, nakita niya ang Espiritu ng Diyos, bumababa sa kanyang tulad ng kalapati. O tapos, ano nangyari? At narito, ang isang tinig na mula sa mga langit na nagsasabi, ito ang sinisinta kong anak. Ayun, yun yung ama sa langit. O di magkakahiwalay. Yung ama nasa langit, yung Espiritu Santo nagtatravel, si Jesus nasa ilog ng Jordan sa Pampang. Okay. Magkakaiba. Okay, Brad. Okay, pangalawang pong satisfied? tanong. Pangatlong tanong pala. Okay. Meron pa ba akong tanong? Are you satisfied to the answer of Mr. No, Soriano? mali eh. Okay, you may go to the answer. Mali. Question. Ako? 2 minutes. ko? 2 minutes. Sige. nga, last Okay, 2 minutes. ganito. Next Ang question. tanong ko kasi, sana naman maging malinawan kayo. Ang tanong ko, saan mo mababasa? Sandali lang ho. Oh. Sa mo rin po mababasa na ang ama lamang ay yung pangalan ng Diyos. Ayun kami, nabasa ka nga, di ba? Ang tanong ko ganito. Paano mo napatunayan na yung ama lamang ang pangalan niya? Ano, paano ko? Yung ama lamang ang pangalan, ganyan marami nga tayong talatang mababasa. Paano ko napatunayan, ha? Na yung ama ay pangalan niyang walang Paano hanggan. po bang napatunayan na ni Oo. Brother Soriano kung Kasi yung na- ama oo. ay yun siyang pangalan? O kung merong mga talata sa Biblia na magpapatunay na ang pangalan ni Kristo yun ang pangalan ng ama. Ayun po. Paano na yan, di ba? Huwag mo masyadong ilapit yung ano, Brad, na ngungungu eh. Asan bigyan Ito niyo? po yung- Clarify the question. Ito po yung tanong. Sinasabi ninyo na yung ama ay pangalang walang hanggan. Paano pag may nabasa ka sa Biblia na hindi lamang yung ama na yon ang pangalan niya kasi nga yung gusto nga palang i-correct. Papasalamat ako sa kanya. Hindi nga pala general noun. That is a common noun. Salamat po. Common pala yon. Common yung father. Salamat. Yung kanya iniisip ko. Sinasabi ko, hindi ako nakikipagpanalun dito. Sinasabi ko yung pangalan ni Kristo. Yon, yung tama. Tama si Mr. Soriano. The father is a common noun. Common noun po siya. So, ang tanong ko nga po ganito, mababasa mo nga na yung pangalang ama ay walang hanggan. Paano pag nabasa mo na ang pangalan ng Kristo, yun ang talagang pangalan ng makapangyarihan Diyos at Ama? Paano may ipapaliwanag ngayon sa amin yon? Hindi pala yung ama ang pangalan niya, kundi yon. Ang tanong mo pala, ang paniwala ko, ang ama pangalan ng walang hanggang pangalan. Paano raw pag nabasa ko na ang pangalan ni Jesucristo ay ang pangalan ng makapangyarihan sa lahat? Wala akong mababasang ganon. Meron. Yung Jesucristo, pangalan yun ng anak, hindi nung ama. Confused ka eh. Meron Confused po. ka eh. Yung Jesucristo, pangalan yun ng anak, Okay, hindi the pangalan 10 yun. minutes is time is now. Okay. Pwede na po tayong umupo at magpaliwanag naman ng side. 20 minutes po, bibigyan po namin kayo para mapagpaliwanag. No, hindi ko Ano po sabi niya? Wala rin po kung mababasa na si Kristo ay yun ang pangalan ng Ama. Ito po, sunod-sunod na talata, mababasa ko na ang pangalan ng Kristo ay pangalan ng Ama. Sa unang Juan 5:20. And we know that the Son of God is come, and hath given us an understanding that we may know Him, that He is true, and we are in Him that is true, even His Son Jesus Christ. This is the true God. Sinasabi ito ang tunay na Diyos, yung pangalang Kristo. Paano mo nga yung babaliin yung sinasabi kong yan? Ito pa, isang talata. Hindi mo kasi pwedeng baliin, kasi sa Biblia, wait, wala kang pwedeng tanggalin. Pag nababasa mo, kinakailangan paniwalaan mo. Diba? Lahat tayo dito bumabasa ng Biblia. Malabo pa ba to? Sige. Yung bagong Biblia.
Pakiabot nga lang po ng King James sa Tagalog. Malabo, bakit? Ano ka ba? Hindi ka nakakaintindi? Paliwanag ko sa'yo, papaliwanag ko sa'yo. Ayan po naman, habang naghahanap siya ng kanyang baon, ay mukhang napakainit talaga, pinagpapawisan ng ating kapatid. Okay, ito na po. Ito na po yung talata. Para malinawan ka, kapatid. At nalalaman natin na naparito ang anak ng Diyos. At tayo binigyan ng pagkakaunawa upang ating makilala siya na totoo. At tayo sa Kanya. Sa mga bagay ang kanyang anak na si Jesucristo. Ito ang tunay na Diyos. Sinasabi rito, ito ang tunay na Diyos. Yung word na Jesus Christ, sinundan ang tunay na Diyos. Paano mababaliin yun? Isa pang talata. Habang inahanap po niya ang kanyang baon, tayo po ay magkonting tahimik. Ay kayo laging magpasalamat sa lahat ng mga bagay sa pangalan ng ating Panginoon, Jesucristo, sa Diyos na ating Ama. Si Jesucristo ay Diyos na ating Ama. Yung pangalan ng Jesucristo, siyang Diyos na ating Ama. Lahat kayo may Biblia. Kung sasabihin niyo sa akin, hindi, ewan ko na lang sa inyo. Eh naman, nababasa naman. Sa Diyos na ating Ama. Si Jesucristo ay Diyos na ating Ama. Sa Roma 1:7. Yung binabanggit po ninyong mga sitas, kung maaari, i-announce nyo rin po sa mga tao. Yung huling binasa mo pong sitas. Ephesians 5:20. Ayan po, napakinggan po natin. 5:20. Tsaka ito pa po. In Romans chapter 1 verse 7. Epistle of St. Paul to Romanians. Sa lahat ng nangasa Roma, mga inibig ng Diyos, tinawag na mga banal, sumainyo nawa ang biyaya at kapayapaan mula sa Diyos na ating Ama at Panginoong Jesucristo. Mula sa Diyos na ating Ama at Panginoong Jesucristo. Oy, nako, mga kapatid. Yung at Panginoon, sino ba Panginoon sa lumang tipan? Eh, di ba yung Ama? Di ba? O, papatunayan ko sa inyo. Okay, medyo bumibigay na po tayo. Konting katahimikan lang, mga kababayan. Para maipahayag niya po ang kanyang damdamin. Ito po, sa Propeta Isaiah 43:11. Isaiah 43:11. Ako sa mga tigbagay ako ang Panginoon. Sinasabi ng Ama doon sa Old. Ako sa mga tigbagay ako ang Panginoon. Hindi lang po pwede maging dalawa Panginoon eh. Kasi isa lang talaga yun eh, di ba? Sa Biblia, isa lang ang Panginoon. Hindi po pwede maging dalawa. At liban sa akin, walang tagapagligtas. So, yung Panginoon dito si Jesus Christ. Ayun lang talaga intindihin yung talata. Ang titibay ng talata, minamalipan ninyo. Tito 2:13. Ginagamit ko ng taga-pamuno ninyo. Tapos sasabihin na naman ninyo, hindi na naman kayo maniniwala. Nasa sa inyo na po yun. Basta po ako pinapatunayan ko po na yung pangalang Jesucristo ay pangalan rin po ng Ama. At talagang sa Ama po yun, na ibinigay lamang sa anak. Nahintayin niya ang mapalad na pag-asa at ang pagpapakita ng kaluwalhatian ng ating dakilang Diyos na tagapagligtas. Alam niyo naman at alam ko na alam ni Mr. Eli na ang tagapagligtas si Jesucristo. Diba? Dinedinay pa ba natin yan? Ulitin ko po. Kahintayin niya ang mapalad ang pag-asa at pagpapakita ng kaluwalhatian ng ating dakilang Diyos at tagapagligtas na si Jesucristo. Diyos na dakila pa at tagapagligtas pa. Saan po si mababasa Jesucristo. yun? Yun nga, Tito 2:13. Ayun, Tito 2 po. 2:13. Tuloy po natin. Hindi, 2:13 lang. 13 tapos na yun. Okay, niliwanag pa po. Ikalawang Pedro 1:1. Sana. Si Simon Pedro, na alipin at apostol ni Jesucristo, na nagsipagkamit ng kasama namin ng mahalagang pananampalataya sa katwiran ng ating Diyos at tagapagligtas na si Jesucristo. Diyos siya at tagapagligtas. Tapos ayaw niyong maniwala, wala po akong magagawa. Basta yung sinasabi ko, King James ang binabasa ko, ayaw ninyong maniwala. Wala po akong magagawa. Diyos at tagapagligtas na si Jesucristo. You can never, at hindi mo pwedeng baliin yan, kasi isa man dito walang mawawala. Kung hindi nyo nga paniniwalaan ngayon, wala po akong magagawa. Mali, tama naman yung binabasa. Kolosas 1:12. Na nagpapasalamat sa Ama na naging dapat sa atin upang makabahagi sa mana ng banal na siyang nagligtas. Sino yun?
sa atin sa kapangyarihan ng kadiliman at naglipat sa atin sa kaharian ng anak ng kanyang pag-ibig, na siyang kinaroroonan ng ating katubusan. Siya pa rin yun. Siya yung tinutukoy sa talatang to, na siyang kinaroroonan ng ating katubusan, na siyang kapatawaran sa ating mga kasalanan, na siya ang larawan ng Diyos na di nakikita, ang panganay sa lahat ng mga nilalang. Nagpapatunay, at sa 16 po, sapagkat sa kanya nilalang ang lahat ng mga bagay, na sa sangkalupaan at sa sangkalingitan at sa mga pagsakop man. Hindi ko na po itutuloy masyado pong mahaba. At dito po sa 19, nabasa po natin po kanina, sapagkat pinagaling ng Ama ang buong kapuspusan ay tumahan sa anak. Makikita po ninyo dito, yung pangalang Jesucristo, hindi lamang po sa anak. At Mr. Soriano, sinabi mo kanina pangalan ng anak yon, anong klaseng Bible meron tayo dito? Kung babaliin mo lahat ng binasa kong talata. Sinasabi mo, ayun ay pangalan ng anak. Nababasa ko naman. At minsan sa TV may nagtanong sa'yo, Iglesia ni Cristo, saan po mababasa na si Jesucristo ay Ama at makapangyarihan Diyos? Binasa mo. Nakuha ko pa nga sa yung 2 talata. Ngayon, idinay mo na si Jesucristo ay pangalan lamang ng anak. Mali. Maling-mali. Oh. Anong klase kayong mga listener? Dapat pag listener nakikinig ng tama o mali. Oh. Hindi, Brad. Hindi Huwag ako mo silang mali. tinatanong. Magbigay ka ng pahayag mo, sila ang huhusga. Maliwanag po. Talata po ang binibigay ko. Bali sa pagpapahayag ninyo, ang Puro Diyos, talata. talagang ang tema natin, ang tema nyo pa rin hanggang ngayon, Oo. ang Kristo at ang Espiritu at ang Diyos ay Jesus. Yan po talaga ang inyong pinaninindigan. Oh, yun Sige po, talaga. Kasi ipagpatuloy yun lang po ninyo. talaga eh. Hindi ko naman kasi nais na baliin itong iglesia niya. Ang gusto ko lang malaman, kasi hindi naman ito mababali eh, kasi talagang malakas ang pagkapaniwala niyo sa kanya. Gusto ko lang pong malaman, hindi naman po mali eh. Scripted eh, paano mo mamaliin? Nasusulat. Dinadaan-daan ko na nga yung salita ko. Hindi ko na Ituloy-tuloy nyo lang po ng para Diba? po. Opo. Dinadaan-daan ko na nga yung salita ko, hindi ko naman na ini-English. Apokalipsis 1:18. Sayang ka mga tayo. At ang nabubuhay, at ako'y namatay. Siya yun, di ba? At ako'y namatay. At narito, ako'y nabubuhay magpakailanman, at nasa akin ang susi ng kamatayan at ng Hades. I'm sorry. 1.8 po pala, 1.8. Ako ang Alpha at ang Omega. Sabi ng Panginoon uli at Diyos. Gusto ko lang mapatunayan sa inyo sa gabing ito, si Yesu Cristo ay tinawag na Panginoon sa Bagong Tipan. Siya po ang ating Panginoon sa Bagong Tipan. At nakakuha ko pa rin kay Mr. Soriano dito sa King James, sa Tagalog, nakalagay dito bago buksan yung Mateo. Ayan, ang Bagong Tipan, ang ating Panginoon at tagapagligtas sa Yesu Cristo. Ayan, nakuha ko sa kanya yan, na sa kanya Panginoon si Yesu Cristo. Dito, nababasa ko rin naman, hindi na siya Panginoon eh, Diyos pa nga eh. Tapos dinidinay nyo. Di ba? Oh, okay lang sa akin. Hindi kayo talaga maniniwala kasi sa kanya nga kayo eh. Hindi naman kasi po pwede napakarami ninyo, isa lang magpapahiya sa inyo, di ba? Hindi naman po pwede. Pero gusto ko lang, hindi mo mabuksan ang mga isip ninyo, gusto ko lang malaman na si Yesu Cristo ay yung mga talata nagpapatunay na siya yung Panginoon at Diyos at tagapagligtas. Yun lang ang pakay ko. Sa Pilipos 2:9 po. Kaya siya naman ay pinakadakilang Diyos at siya ay binigyan ng pangalan lalong sa lahat ng pangalan. Upang sa pangalan ni Jesus ay iluhod ang lahat ng tuhod na nanga sa langit. Sabi ni Mr. Soriano, may tuhod daw yung Ama, may mata raw, may ilong daw, puwit daw. O lahat ha? Sinabi niya. Sandali. So sinasabi niya, meron siyang puwet. Meron din tuhod yun. Paa nga ba't mawawala ng tuhod yun? Diba sabi niya? Konting katahimikan lang po. Tutuloy ko lang po. Upang sa pangalan ni Jesus ay iluhod ang lahat ng tuhod na nanga sa langit at nanga sa ibabaw ng lupa at nanga sa ilalim ng lupa. At upang ipahayag ng lahat ng mga dila na si Yesu Cristo ay Panginoon sa kiluluwalhati ng Diyos Ama. So pag niluwalhati mo yung pangalan ng Yesu Cristo, sino niluluwalhati mo? Yung Ama. Kasi yung pangalan ng Jesus, hindi talaga sa Kanya, dun sa Ama. So sinasabi dito, binasa ko po sa inyo na ang Panginoong Yesu Cristo ay ang pangalan ng Ama. Nabasa ko po sa inyo na pinagigiitan ni Mr. Eli na pangalan daw po ng anak. Huwag na lang po tayo gumamit ng Biblia. Kasi hindi po pwedeng maliin ang Biblia. Ang daing talata kong binasa, tapos binamali ninyo. Mali yung ganon. Ito po sa Efeso 1:17 po. So alam ko, hindi nyo po tatanggapin to. Okay lang po sa akin. Upang ipagkaloob sa inyo ng Diyos na ating amang Panginoong Jesucristo, ang Ama ng kaluwalhatian, ang Espiritu ng karunungan, at ang pahayag ng pagkilala sa Kanya. Yun po, sinasabi rin po, di ba? Yung mga may Biblia, buksan nyo po sa Efeso 1:17. I think, hindi nyo bubuksan, okay lang.
Dito po sa 1 Corinthians chapter 1 verse 24. Ngunit sa kanilang mga tinawag na maging mga Hudyo at ang mga Griego, si Kristo ang kapangyarihan ng Diyos. Si Kristo ang kapangyarihan ng Diyos at ang karunungan ng Diyos. Sabi nga ng mga ibang nangihilo, sinasabi nila na anong klaseng Diyos meron ka? Na kay Kristo pala lahat, ang karunungan at ang kapangyarihan. Hindi naman po kasi ganun yun eh. Talagang ang Diyos ang makapangyarihan. Yun lang naman, ibinigay lang naman kay Kristo. Yun po ang gusto kong patunayan sa inyo. Basta ako sa gabi dito, papatunayan ko lang po at napapatunayan ko na. Bilisan po ninyo, 2 minuto na lang. Inaano ninyo, binabalik ninyo yung sinasabi ko, okay lang. Basta yung mga nakakatinig, mga nagbukas ng Biblia, lahat ng binabasa ko, patukoy sa pagka-Diyos, for the divinity of Jesus Christ. All the verses that I can read it already is pertaining for the power of Jesus Christ. Doon po, nababasa po at napatunayan po ng mga talaga nakikinig sa inyo, yun naman po hindi nakikinig, talagang hindi nyo mauunawaan. Kasi kinokontra po ninyo yung sinasabi na scripted naman at hindi po nagmumula sa aking isipan. So, sa mga sinabi sa akin ni Brad Eli na 3 persona raw yung 3 yon, may 3 pagka-persona, magkahiwa-hiwalay pang araw po yun, wala tayong mabasa 3 persona yon. At saka dito po sa Hebreo 1.3, yung sinasabi na may perso ng Diyos, nabasa ko nga, Juan 1.18, wala nga nakakita eh. Diba? Walang nakakita. Paano magkakaroon ng persona? Wala naman nakakita. Base lang po sa Biblia, pinagbabatay, hindi po natin. Kung siya may persona, kasi ibig sabihin ng persona, Kastila yata itong word na to. Basahin ko raw po. Palibasa isang sinag ng kanyang kaluwalhatian at tunay na larawan ng kanyang pagka-Diyos. Tunay na larawan, ang sinasabing tunay dito yung anak na pinangalan ng Jesus. Yun ang tunay na larawan ng kanyang pagka-Diyos. Kasi doon po, yun po ay nagpagaling, lahat ginawa niya lahat ng kapangyarihan nagmumula sa Ama. Sabi nga nila, sabi ng mga Hudyo, paano ba magagawa ito? Na isang tao lamang. Diba? Tapos na po. Tapos na, salamat. Okay, dumako po tayo sa 10 minutong cross-examine ng ating kapatid na si Brother Eli Soriano. Kapatid, sabi mo kanina, ay ang pangalang Jesus, hindi talagang kanya. Sabi mo. Oho, kasi yung pangalang Jesus ibinigay for the plan of redemption. Sa Matthew 1:23, binigyan sa ipinangalan ng Jesus sa pagkaligtas. Kasi pag wala yung pangalang Jesus na yon, wala pong magiging katuparan yung hinula ni Propeta Isaias na may Therefore, pangalan. para sa'yo, yung pangalang Jesus, ibinigay sa kanya. Ipinangalan. Ibinigay o ipinangalan? Ipinangalan po. Ano ba nakasulat? Ibinigay o ipinangalan? Itinawag po. Ibig sabihin, ipinangalan. Itinawag eh. Kanyang pangalan o hindi? Po? Pangalan niya o hindi? Sa po, sa bata? Hindi. Hindi, Yung hindi. Jesus, Makinig po kayo sa question niya. sapagkat ang nakasulat sa Matthew 1:23, at iyong tatawagin ang kanyang pangalan, Jesus, sapagkat ililigtas niya ang kanyang bayan sa kanilang mga kasalanan. Oho. Yan ang letrang nakasulat dito. Oho. At, ang sabi, 1:21, at siya'y makakanak ng isang lalaki, at ang pangalang itatawag mo sa kanya ay Jesus, sapagkat ililigtas niya ang kanyang bayan sa kanilang mga kasalanan. Oho. Sa makatwid, tatawagin siya sa pangalang Jesus. Oho. Pagka ba tinatawag siya sa pangalang Jesus, pangalan niya yon o hindi niya pangalan? Pangalang itinawag sa kanya. Oo nga, pangalan niya o hindi? Yun nga po ang sinasabi ko. Pangalan na itinawag sa kanya. Pagka ba pangalang itinawag sa kanya, kanya o hindi? Kanya. Kanya. Okay. Kailan naging kanya? Teka Sagutin ko po ng maayos. Teka muna. Sige, sige. Sinagot mo na eh. Mm. Pagka ba pangalang itinawag, kanya o hindi? Oho. Sige. Anong sagot mo? Di ba sinagot ko na kanya nga? Kasi O, kayo pinatawag sa Makatwid kanya. Ganito rin. May babasahin akong talata rito na pangyayari sa Biblia. Ganito ha. Dito sa Henesis, pakibasa. At nilalang ng Panginoong Diyos sa lupa ang lahat ng hayop sa parang, Oh. at ang lahat ng ibon sa himpapawid, at pinagdadala sa lalaki upang maalaman kung anong itatawag niya sa mga iyon. At ang bawat itinawag ng lalaki sa bawat kinapal na may buhay, ay yaon ang naging pangalan niyaon. Ayan. Ang lahat ng itinawag ni Adan doon sa mga kinapal na may buhay na dinala sa kanya ng Ama, ay yun ang naging pangalan niyaon. Sa makatwid, tinatanggap mo ba na yung itinatawag na pangalan, yun ang pangalan nung tinatawag? Oho. Ayan. Makatwid, yung Jesus, kung itinatawag doon sa kanyang person, yun ang Ano? kanyang pangalan. Doon yun ang tinawag sa pangalan. Oo nga, Yun nga. pangalan niya yun. Yes, oo nga. Pangalan Pero, niya yun. oho, oho. yun. Sabi mo kanina, yung pangalang Jesus, hindi talagang kanya, kundi sa Ama.
Saan mo nabasa yun? Eh, yun nga, sa 9.6 ng Isaiah. Ano? Sa 9.6 ng Isaiah, makikita mo naman doon, di ba? Na yung pangalang Jesus ay hindi talagang kanya, kundi sa Ama. Hindi, kasi yung pangalan itatawag sa bata, eh, tinawag sa kanya. Ang tanong, Oho. meron bang pangalang Jesus sa 9.6 ng Isayas? Hindi ho, wala po. Wala pa. Okay. Sabi ko sa'yo, ang tanong ko sa'yo kanina, sabi mo, yung pangalang Jesus, hindi talagang kanya, kundi sa Ama. Oho. Tinanong kita, saan mo mababasa? Tinuturo mo, Isayas 9.6. Oho. Tanong ko sa'yo, meron bang pangalang Jesus sa 9.6? Wala nga po. O, saan mo mababasa yung sinabi mo? Eto, na yung pangalang Jesus, hindi Tinatanong niyo talagang po ako. kanya. Tinatanong Saan mo niyo po ako. mababasa? Tinatanong niyo po ako. Natural, sasagot Okay, ka. ito nga po ang sagot ko. Babasahin ko lang po yung talata. O, sige, basahin mo. Sapagkat sa atin pinanganak ang isang bata, at sa atin ibinigay ang isang anak na lalaki. Mm. At ang pangalang itatawag sa kanya ay, yung pangalan nila itatawagin. Means, yung talata na yon. Ano? At ang pangalang itatawag sa kanya ay, yon. Yung pangalan nila Huwag itatawagin. mong paliwanagan yung talata, basahin mo. Yun nga po, itatawagin ang Do not pangalan niya. explain the verse, read it fully. Do not explain it while reading. Ina-adulterate mo yung verse eh. Hindi ho ah. Ginagawa mong impure yung verse eh. Pakibasa mo at para patunayan mo sa akin na yung Jesus hindi niya pangalan. Ay maaatang sa kanyang balikat at ang kanyang pangalan tatawagin ka mangha-mangha, tagapayo, makapangyarihang Diyos. Ang tinawag pong makapangyarihang Diyos, yung pong pangalang itinawag sa kanya. Meron ba diyang Jesus? Wala nga po. Ibig sabihin, ano ba yung tinawag sa kanyang pangalan? Ganito. Ang susunod yung tanong ganito. Nung sabihin mo na yung pangalang Jesus ay hindi talagang kanya, kundi sa Ama, saan mo mababasa sa Biblia yon? Sama po? Ito po. Ang liwanag naman ng tanong ko eh. 17, Sinabi mo kasi, ito po. isinulat ko rito, sabi mo, lang po yung tanong nyo. ang pangalang Jesus, hindi talagang kanya, kundi Oho. sa Ama. Ilang minuto na lang po. Ayun, Yes, this sabi is mo. the answer. Kaya hinahanap ko sa'yo kung saan talata mo sa Biblia. The Gospel of St. John, chapter 17, minutes na lang po. verse 6. 17, verse 6. Nabasa Sige. ko na po ito kanina, i-repeat ko na lang po ulit. Sige. Ipinahayag ko ang iyong pangalan sa mga tao na ibinigay mo sa akin. Mula ng sanlibutan, sila'y sa iyo at sila'y ibinigay mo sa akin. At tinupad nila ang iyong mga salita. Pati po sa 25, ay sa 26 po. Ay tuloy ko po sa 25 at 26. O amang banal, nagsasalita po yung anak. Hindi ka nakilala ng sanlibutan, ngunit nakikilala kita at nakikilala ng mga ito na ikaw ay nagsugo sa akin. At ipinakilala ko sa kanila ang iyong pangalan. Ano ba yung pangalan niya? Jesus. Ang ipinakilala niya yung Jesus, pangalan ng Ama na ibinigay sa kanya. Nabasa mo ba dyan yon? Pero No. dinagdag mo lang, wala naman nakasulat dyan eh. Hindi ko po dinadagdag po. Hindi po. Tatanungin kita on that verse. Sabi dyan, at ipinakilala ko sa kanila ang iyong pangalan. Oho. At ipakikilala ko upang ang pag-ibig na sa akin ay iniibig mo ay mapa sa kanila at ako'y sa kanila. Di ba yun ang buong laman ng verse? Oho. May Jesus ba dyan? Hindi ho, ganito naman Kasi kasi. tinatanong kita kung Pakisagot yung po ng binasa mo, diretso. may Jesus ba riyan? Wala nga po. Wala naman pala eh. Bakit? Hindi ba ang tanong ko sa'yo, saan mo nabasa sa Biblia na yung pangalang Jesus, hindi niya talagang pangalan, kundi sa Ama, binigay lang sa Kanya? Ay, binasa mo, wala namang Jesus eh. Paano ngayon sinasagot mo ba? Tanong ko Paano sa'yo. po, Mr. Soriano, paano po yung mga nabasa ko kanina? Lahat halos yun. Wala kang nababasa hanggang ngayon eh. Ito po. Binasa mo 9:6 ng Isaias, wala ring Jesus doon. Ito po. ito Sige, bumasa ka. Baka sakaling matsyempohan na riyan. 2 minuto na lang po. Roma 1:7 po. Sa lahat ninyong nanga sa Roma, mga inibig ng Diyos, tinawag na mga banal, sumayin nyo nawa ang biyaya at kapayapaan mula sa Diyos na ating Ama at Panginoong Jesucristo. O yung po mababasa po ninyo na yung Jesucristo, yung pangalan po niya, ay tinawag pong Ama. Ay, at Panginoon. teka muna. Wala nakalagay dyan na yung Jesucristo, tinawag na Ama. Babasahin ko ha. Wala naman nga po talaga nakalagay. How to understand the verse? Ano ka ba naman? Sandali lang po. Parang, Ha? Wala nga ho ba nakalagay? Wala. Tapos na iyo. Hindi pa ho. Sa minuto pa ho. Ako, babasahin ko at saka kita i-interrogate dito sa talatang ito. Ano? Pabigla-bigla ka kasi eh. Sa lahat ninyong nanga sa Roma, mga iniibig ng Diyos, tinawag na mga banal, sumain nyo nawa ang biyaya at kapayapaang mula sa Diyos na ating Ama at Panginoong Hesukristo. Yung bang Ama, yung ba si Kristo? sabi ko nga po kanina. Yun na sinabi ko tinatanong po. kita. Yung bang Ama sa talatang yan, yung si Hesukristo? Yun po sabi ng Biblia. Saan mo nabasa ron? Di ba sa inyo po uli? Saan mo nabasa nga ron? Sabi ko, yung pertaining na Panginoon. Mula sa Diyos na ating Ama Oho. at sa Panginoong Hesukristo. Siya rin ba Hindi yun? ho. Ang sinasabi ko po ganito, sana pagbigyan niyo po ako. Sige, pinagbibigyan nga Ang kita. Panginoon po, sa Old Testament, yung Ama. Sabi ko rin kanina, yung Panginoon dito, si Yesu Cristo. Kapatid, ganito, no? Humihingi ako sa iyo ng Tapos na po. Sige.
Yeah. Okay, tayo po'y dumako sa 20 minuto ng pagpapaliwanag ayon sa binasa ng ating kapatid. Alam nyo, nalulungkot ako sa nangyayari dito sa ating kapatid. Nalulungkot ako kasi kanina, sinisisi niya ang audience eh. Kasi po O, maingay. sinisisi niya eh. Gusto niya tumahimik daw kayo. Alam mo, yung attentiveness of the audience depends upon the speaker. Tatandaan mo yon. Kahit kailan, ang audience, hindi yan manggugulo eh, kahit kailan, kung ang sinasabi ng isang speaker, interesante at makabuluhan at naiintindihan. Kaya lang siguro ang audience, kasi hinahamon mo sila, pinipintasan mo sila. Tapos sinasabi mo pa, lumalabas, para bang lahat ng nag-iingay, kapatid namin sa pananampalataya. Dapat mong malaan, meron tayo ngayong 800 registered visitors. Kaya hindi lahat yan ay kapatid namin. At hindi ko masisisi yung hindi namin kapatid na sila'y magtanong kasi inaaway mo sila eh. Pinipintasan mo ang audience eh. Sabi ni Mr. Soriano, may tuhod daw yung ama, may mata raw, may ilong daw, quick daw. O lahat ha, sinabi niya. Sandali. So sinasabi niya, meron siyang puwet. Meron din tuhod yun. May panga eh, ba't mawala ng tuhod yun? Diba sabi niya? Konti katahimikan lang po. Ganito pala sa inyo. Paalam pala, natin. walang tuhod. Niloloko niya sarili niya, hindi ako niloloko niya. Pinipintasan mo ang audience eh. Kaya mo sila. Sila, may karapatan silang pumalakpak. Meron siyang binasa kanina mga kababayan, yung unang Juan 5:20. Gusto kong basahin natin uli ang 5:20. Pakinggan nyo. At nalalaman natin na naparito ang anak ng Diyos. Tingnan ninyo ha. We know that the Son of God is come. Sabi sa English rendition. Nalalaman natin na parito ang anak ng Diyos. Para huwag tayong maligaw, a-analyze natin yung ginamit na salita ni Juan, na parito. Pag sinabing na parito, hindi ho ba totoo pag sinabing na parito, may pinanggalingan? Saan galing? Pakinggan nyo ha? Sa 38 ng Juan. Sapagkat bumaba akong mula sa langit, hindi upang gawin ko ang aking sariling kalooban, kundi ang kalooban ng nagsugo sa akin. Ayan. Maliwanag na yung pagparito, no? Kaya pala siya naparito, hindi dahil nangangahas siyang pumarito, o kaya nagustuhan niya lang na pumarito. Hindi. Sabi ni Jesus, bumaba ako mula sa langit, hindi upang gawin ko ang aking sariling kalooban, kundi yaong kalooban yaong nagsugo sa akin. Sa makatidang pagkapunta niya rito, may nagsugo sa kanya. Ano? Sino ba yung nagsugo sa kanya? Na kaya siya mula sa langit ay nagpunta siya sa lupa. Biro mo layo na nilakbay niya, no? Kung tayo maglalakbay, it will take us billions and billions of years. Hindi pa tayo mangangalahati sa paglalakbay. Bakit? We are limited by time and space because we are matter. Meron tayong katawang matter. Si Jesus Christ sa kanyang kapangyarihan at sa kapangyarihan ng Ama, naglakbay siyang mula sa langit, papalupa. Pagdating niya sa lupa, sabi niya, naparito ako. Hindi upang gawin ko ang sarili kong kalooban. Mula ako sa langit. Hindi upang gawin ang sarili kong kalooban, kundi ang kalooban niya ang nagsugo sa akin. May nagsugo pala sa kanya. Sino yon? Yung kanya rin sarili? Siya rin ang nagsugo sa kanya? Kung siya rin ang nagsugo sa kanya, ba't naman niya sasabihin, naparito ako, hindi upang gawin ko ang sarili kong kalooban? Siya rin pala yun. Ba't naman niya sasabihin pa yun? Naparito ako sa lupa, hindi upang gawin ko ang aking sariling kalooban, kundi ang kalooban niya ang nagsugo sa akin. Di iba yung nagsugo kaysa doon sa isinugo.